aming pagpapagligtas. Amen. Yan, amen. So, bago tayo tumungo sa ating aaralan kwento, ay meron po muna tayo sasagutin isang activity. So, sino po gusto? Sige po, magtaas na kayo ng kamay. Meron po tayo. Right? Sige lang, sino po may gusto? Ang gagawin po natin ay isusulat po natin sa mga kamay na to kung sa tingin natin paano tayo nakakatulong, paano tayo naging isang mabuting kapwa. So, isusulat natin dito. Sige po. So, ayan. So, lapit na po dito. So, kailangan natin ng 4. Tinong ba kayo? Grazie. Oo, sige na. Ate Angge, yan, sumagot ka. At, o, sino bang gusto? May isa pa. Isa pa, dali. Ayaw yun, tayo yung press natin, o. Kuya Cholo. So, sige, si Kuya Justin. Pa. Kung sa nanay, gano'n. Nagawa lang ng gawain bahay. So, ayan. Amen. Dahil po, kaya ito yung ating activity ngayon na ginawa, dahil ang ating aralin ngayon ay tungkol sa The Good Samaritan. So, ayan. So, ang The Good Samaritan natatagpuan natin sa Luke chapter 10, verse 29 to 35. So, nagsimula ang kwento, no? Merong isa
ha? Saan isinakay ang lalaki? Saan isinakay? Ito ate? Erika. Taas. No, very good. Husay. Good. Meron pa ba? Sino yung unang gumaan? O, last na. Ito. Solo. Priest. Okay. So, doon. So, ayun nga. Sa kwento natin na dapat tayo bilang isang anak ng Diyos o isa ng aligtas, isang Kristiyano, dapat sa atin makakita ang pagiging isang good neighbor. Kagaya na lamang ng ginawa ng Samaritano. Dapat na tayo bilang anak ng Diyos ay tumulong tayo ng wala hinihintay na kapalit. Pero hindi ibig sabihin na kapag gumagawa tayo ng kabutihan ay maliligtas tayo. Dahil kung wala naman tayong Kristo sa puso natin, hindi tayo tutungong langit. Tutungo pa rin tayo ng impyerno. Kahit gumawa pa tayo ng milyong kabutihan. Dahil, sabi nga sa John 14:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sinabi sa pamamagitan niya. Kaya, kung gagawin natin, tatanggapin natin